Hindi po ako baliw mga kapatid, mga kababayan ko. Lalong hindi po ako bangag uhay sa kahit anumang pinagbabawal na gamot. Hindi po ako naninigarilyo. Hindi na po ako umiinom ng alak. Lalong hindi po ako nagmamariwana o nagdodroga. Ang bisyo ko po ngayon ay maglingkod, sumunod ng buong isip, buong puso at kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo at Panginoong Ama. Mga kapatid, mga kababayan ko, nang minsan pong umakyat ang aking espiritu sa pintuan ng kaharian ng Diyos, ako po mismo ang nagsabi sa Panginoong Ama na huwag ko na pong sabihin sa mga tao na ako ang modernong Noe sapagkat ako po ay binabas ng mga tao. Sinasabihan po akong bulaang propeta. Subalit ang sagot po sa akin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang boses. Sumunod raw ako sa kanyang ipinag-uutos na sabihin ko sa buong sanlibutan na ako ang kanyang sinugo. Ako ang kanyang hinirang na Noe ng modernong panahon na ito. At ang sino man na makikinig sa aking mga sinasabi na magsisi na ang bawat tao sa sanlibutang ito, bawat taong may tibok ang puso, magsisi na sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, ay maliligtas sa lawa ng apoy siyempre. Subalit ang mga tao na ako ay pagtatawanan, hindi paniniwalaan ang aking mga sinasabi, hindi paniniwalaan ang mga verses na dala-dala ng arko ng modernong Norway na si Jesus Christ ay hindi maliligtas sa lawa ng apoy sa impyerno. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, huwag nyo na po akong tingnan, lalong-lalo na po sa dating nakakakilala po sa akin. Huwag nyo na po akong tingnan. Tingnan nyo po mga kapatid, mga kababayan ko, yung sinasabi ko. Yung po yung pakinggan nyo, yung mga verses na dala-dala ng arko ng modernong Noe. Yung po yung intindihin nyo. Sapagkat si Jesus po noon ay hindi rin po pinaniwalaan mismo kahit ng kanyang mga kamag-anak. Dahil po sa over-knowing. Dahil sa sobrang pagkakakilala. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Di ba po nung si Jesus ay umuwi sa kanilang mismong lugar, siya hindi pinaniwalaan ng kanyang mga kamag-anak. Siya po ay sinabihan, anak lang naman yan ni Joseph, yung karpintero. Paano yan magiging propeta? Paano yan magiging sinugo? Kaya nga hindi si Jesus nakapagpakita ng mga milagro doon sa kanilang bayan. Di ba po mga kapatid, mga kababayan ko? Ganun po yung nangyayari po sa akin ngayon. Mga kamag-anak ko, hindi ako pinaniniwalaan. Pinagtatawanan po ako. Tinutuya-tuya po ako. Mayroon na nga pong namatay ang asawa ng isa kong kamag-anak dahil ako ay piniloso po. Hindi ako pinaniwalaan mga kapatid, mga kababayan ko. Hindi pinakinggan yung sinasabi ko na mag-repent na. Hindi pinakinggan yung sinasabi ko na unahin si Lord. Kagaya ng nakasulat sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, mga kababayan ko, totoo po na ako mismo nagsabi na sa Ama na huwag ko nang sabihin sa mga tao na ako ang Noe ng modernong panahon na kanyang hinirang. Subalit ang sabi po sa akin ng Ama, sumunod ako sa kanyang ipinag-uutos. Kung hindi ako susunod, sisiyasatin sa aking mga dugo ang kapahamakan ng bawat tao sa sanlibutang ito. Ako ang bantay sa sanlibutang ito, sa 8.3 billion na katao sa buong mundo, sa buong sanlibutan na ito. So, mahigit 117 million na tao sa Pilipinas. Binibigyan na po ako ng Ama ng 4 na taon upang paalalahanan ang bawat bayan, bawat probinsya, bawat bansa sa buong sanlibutan ito upang bigyan ng pagkakataon na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Hikayatin ko raw po ang 8.3 billion na tao sa buong sanlibutan na tumulad sa mga tao sa Nineve sa panahon ni Jonas. Hikayatin ko raw po na sama-samang lumuhod, magpatira pa at sumamba sa nag-iisa nating Diyos na tagapagligtas, si Jesucristo. Kung gusto nating maranasan ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos.